sabi niya, Mr. President, kasi po, ganito, ito ipapakita natin, no, para ano, wait lang. O, yan, ipapakita natin. Kasi nagtanong itong bata, anak ko siya naman magsasaka. Okay, anak ko siya naman magsasaka, bumisita na naman sila sa magsasaka yun, anak ko siya magsasaka. Tapos, papaano daw magiging kaakit-akit ang farming sa Pilipinas? What do you mean by kaakit-akit? Ako na magpapaliwanag kasi nakikita niyo sa video na ito, talagang hindi naintindihan ni Bongbong yung konsepto. Dito kasi sa Pilipinas, maraming magsasaka. Okay, maraming magsasaka. Yan talaga ang pangunahing trabaho sana natin. Dito sa Southeast Asia, dapat ganyan eh. Ang Singapore lang talagang hindi agricultural sa Southeast Asia kasi nga, ano siya, maliit na bansa lang siya. Pero Malaysia, Thailand, Vietnam, mga agriculture products ang ano natin, ang Southeast Asia, agricultura talaga ang pinagkakita ng mga bansa dyan. Bigas, prutas, yan talaga. So ngayon, ang problema, dahil nga walang support ang gobyerno sa mga agrikultura, sa sektor ng agrikultura, walang tulong ang gobyerno sa mga magsasaka natin. Kawawang-kawawa talaga magsasaka sa atin sa Japan, sa Malaysia, sa Amerika, sa ibang bansa, sa Italy, sa Europe. Yung mga magsasaka, sila yung mayayaman. Dito sa Pilipinas, yung mga magsasaka, parang ang buhay nila, parang basurero lang sila. Napakahirap ng buhay nila, kahit napakalaki ng mga lupang sinasaka nila, kumakain naman sila, pero hindi umuunlad ang buhay nila, hindi sila nakakaranas ng masayang buhay. Kaya ayon sa sobrang pagmamahal nila sa mga anak nila, noon kasi yung mga matatanda, yung mga lupa nila, pinalalaki, pinararami nila, para pag namatay sila, ipinamamana nila sa mga anak nila yun. At yung mga anak, yun naman ang gagawin nilang kabuhayan nila. Doon din sila kukuha ng kabuhayan nila, tapos mamanahin nila lupa, sasakahin nila, at ipapasa nila itong kakayanan nila hanggang sa mga apu-apuhan nila. Pero sa panahon ngayon, dahil na hirap ang mga magsasaka, mas pinipili ng magsasaka na pag-aralin na lang yung mga anak nila at pumili na lang ng ibang linya. O, mag-computer science na lang, mag-nurse, mag-abogasiya, mag-doktor. Oo nga, kasi nga wala na pag-asang agrikultura dito. So, ginagawa na ibang mga nung ibang mga natin, matatanda natin, na bago sila mamatay, pinag-aaral nila yung mga anak nila, at pag nag-graduate yung mga anak nila, yung mga lupain nila, binibenta nila. Yung mga kinu-convert na sa mga, sa mga subdivision, yung mga lupa na sakahan. Kasi nga, nawawala na ng interes yung mga pamilya ng mga magsasaka na magsaka dahil talagang ito ang literal isang kahit isang tuka. Ang ibig sabihin po nito, yung sektor ng agrikultura, bumababa ng bumababa ng bumababa, wala na nagpo-continue ng mga anak kasi nga ayaw nila ng kahirapan, ng maging mahirap. Mag-aaral sila ng iba, wala na silang pakialam sa pagsasaka dahil ayaw nila matulad sa mga ama nila na nasunog ng balat tanim. Pero hindi naman sila nakaranas ng harap ng buhay. Samantalang yung mga nurse nakapag-abroad, yung mga teacher nakapag-abroad, yung mga engineer, di ba? So, yung population ng mga farmers natin patanda ng patanda, hindi wala nang sumasalo ng mga skills. So, bumabagsak yung agrikultura at yung mga kabataan ay nawawalan ng interes sa agrikultura. Baliktad nga sa Pilipinas, yung magsasaka mahirap. Dito magsasaka lang, ganun eh. Mababanting sila sa magsasaka kasi nga mahirap ang mga magsasaka kahit na lalaki at lalawak ng mga lupain nila. Pero sa ibang bansa, pag nagtanong ka, well, I have a farm. Oh, I have a farm. Meron akong farm ng mais. Farm yan yung mga mayayaman sa ibang bansa dahil nga may programa ang gobyerno sa kanila. Yung mga produce nila, dinadala nila kung saan nila dadalhin. Hindi yung parang, okay, nagtanim ka, may produce ka, may bigas ka, hindi mo alam kung kanino may bibenta, sa trader ba? Sa palengke ba? Sa tao ba? So, walang sistema, walang proseso. Paano mo gagawin kaakit-akit ang farming sa Pilipinas para yung mga kabataan ay mainganyong magtanim at yung ating agrikultura ay magpatuloy? Anong gagawin? O, tingnan yung sagot na itong presidente natin nagdudubidap-dap na naman. O, presidente natin hindi prepared sa mga katanungan kaya hindi nagpapa-preskon. Kaya puro si Claire Castro ang papreskon kasi okay lang daw si Claire ang maging tanga. Total, mukha naman talaga siyang tanga, kaya siya direktong magmukhang tanga. Yung presidente, o tingnan ninyo kung gaano kalutang at gaano kawalang kaalam-alam. Sa loob ng 3 taon na nanungkulan, putang ina, wala itong natutunan. 25 years na naging presidente ang tatay nito, kahit isa walang natutunan. 3 taon nangutang kahit isa walang natutunan. Tingnan nyo kung paano niya sasagutin at kung ano itsura nung mga nakikinig sa kanya dito sa mga sagot niya. Ang boses nila ngayon, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Malabo ba o malinaw yung tanong? O hindi, tinatanong ko anong ka? Tinatanong ko kung malabo o malinaw yung tanong. O diba, pinaliwanag ko na kasi may sagot na nga po eh. O, so pinaliwanag ko na sa inyo yung tanong. Pero dito mismo sa tanong ng bata, magulo ba yung tanong?
tama yun, na magkabigat. Oo, tama yun, yung bigat.